this remains a price-sensitive nation. When prices rise, people naturally feel the pain. And we don't think in terms of overall macroeconomic conditions. We just think whether we can put food on the table. Sa ganitong mga panahong nakakaabala, papel ng pamahalaan is to help insulate the people from these price shocks and economic pressures. Batid ko ang pasanin na hinaharap ninyo mula sa matataas na presyo at mataas na inflation na salamat naka-headline kanina ay malaki na ang ibinaba. Batid ko nag-aalala kayo tungo sa katiyakan ng trabaho at kung ano ang mabibili ninyo sa inyong sweldo. Nag-aalala rin ako. Kaya naman kumikilos tayo ng masipag upang mababa ang presyo ng pagkain at gasolina at upang tuloy ang pagdami ng trabaho at mga pamumuhunan, tuloy-tuloy na dagdagan ang pagkakataon para sa trabaho, para sa higit sa ating mga mamamayan. Salamat na lang at investments continue to come in despite continued volatility in the global markets. Halimbawa, kanina, yung mga nasa entablado halos sa lahat ay kasama natin doon sa inauguration ng Petron Fuel Blending Plant. Ano itong fuel blending plant na ito? Ito yung, isa sa produkto nito ay yung ethanol na sinasama na sa kanilang gasolina para pag kayo ay pupunta sa isang Petron gasoline station, pwede kayong pumili, pwede niyong bilhin yung gasolina, purong gasolina, o pwede niyo bilhin yung gasolinang blended with ethanol, and the price of the blended gasoline ethanol is 4 pesos cheaper than the price of ordinary gasoline. Yan ang importansya ng investment na pinanggalingan namin kanina. At mula naman doon sa planta, patungo dito, si Arman Aresa, ang ating administrator ng SBMA, ay pinapakita yung iba't ibang lupa na kinukuha na ng iba't ibang mga investments na parating dito sa Subic. Kaya marami tayong mahihintay na bagong investments dito sa Subic. At salamat na lamang, nalaman ko na 85,000 na pala ang nagtatrabaho dito sa Subic. Kaya yan ang pinaka-importante biyaya na maibibigay ng mga economic zone sa ating mga karaniwang mamamayan. Trabaho, trabaho, trabaho. As a result of our economic turnaround, we're also able to invest in key sectors to cushion the harsh impact of high prices for food and fuel on the poor. We are investing in modernizing infrastructure. Alam naman natin lahat, yung Subic-Clark-Tarlac Expressway and other roads and bridges on an unprecedented scale. Kanina nakita ko may listahan na makinakailangang farm-to-market roads from the point of view of security and peace. Kaya, inaatasan ko ang ating mga general dito na isama yung mga farm-to-market roads sa inyong program Kalayaan Barangay. We are also investing in education, healthcare, and other social services. Pinalawak natin ang sakop ng reforma sa lupa. At sana ang ating mga congressmen ay ipapasang extension ng CARP. At anuman ang mga sabihin nating shortcomings ng implementasyon ng land reform, nahigitan ang target nating magmudmud ng 200,000 hektarya taon-taon. We have exceeded the target. Mas marami nagkakaroon ng sariling lupa,
pati na rin ang mga indigenous peoples ng Region 3 na ngayon lang nabigyan ng titulo para sa ancestral domain. Merong pangang naiiwan, yun ang sinasabi nyo, at talaga naman, dahil bago ako naging Pangulo, wala namang nagbibigay ng ancestral domain titles. Nagsimula lang sa ating administrasyon. So itong mga linagay dito sa Regional Peace and Security Assembly ng mga areas, ay hingin ko rin sa ating National Security Council o kaya sa ating PA for Region 3, kay Relly Fajardo, na ibigay, na i-follow up doon sa NCIP kung bakit hindi pa nagagawa. At tignan natin kung paano natin madagdagan na ng pondo, although as I said, yung target na binigay natin para sa ancestral domain titles ay nakamit na natin dahil hindi naman natin sinabing 100% natin gagawin sa ating administrasyon. Ganun pa man sisikapin nating dadagdagan pa ang pondo para magkaroon pa ng mga bago. And all the while, we are balancing these investments with a commitment to meet our fiscal obligations. Dahil kung sumobra naman ang gastos ng pamalaan, over and above our taxes, sasama naman ang credit rating natin, tataas naman ang interest rate, hihina naman ang ating piso, mas lalo mahihirapan naman taong bayan dahil tataas na naman ang presyo ng bilihin. Kaya ng balancing act na kailangan gawin sa economic management. We cannot predict the full impact of the current global financial crisis on the Philippines or any country next year. However, we can do our best to plan for any and all contingencies which we have done. At ito nga ay in-unveil natin doon sa annual conference ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. But indeed, we can say that our economy is stronger than it has been in generations. It has demonstrated that the hard choices we made regarding economic reforms, and I again congratulate either our congressmen now or their predecessors for helping us here, because these reforms have allowed us to have the resources to mitigate the impact of the global financial crisis and the high prices for food and fuel on all Filipinos.